Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Araw po ng Biyernes ngayon at ito yung ating araw ng pamamahinga. At shalom din po sa mga kapatiran na makikinig sa Republish na ibang araw ang inyong pamamahinga. Mga kapatid, nasa Torah reading tayo ngayon at nasa chapter 10 ng Yeshayahu aka Isaiah mga kapatid ang ating Torah reading for this afternoon. Bago ang ating kapatid magbasa, mga kapatid, bigyan ko lang ng kunting connection or kunting information na ang chapter 10 po ay bahagi ito ng malaking section ng chapter 9 papuntang chapter 11 verse 6. Chapter 9 verse 8 to chapter 11 verse 6 mga kapatid. Ito yung pinaka-big chunk ng section na ito. At ang pinag-usapan dito ay favor or kanan through judgment for Yehuda. So, yun po mga kapatid. Pangalawang chapter na po ito and then sa susunod, one more chapter, sa chapter 11 hanggang sa verse 6 mga kapatid. So, dito natin makikita ngayon na patuloy yung pangungusap ni Abba Yehowa sa bansang Yehuda sa pamamagitan po ng kaniyang nabya o kaniyang prophet na si Yeshayahu, mga kapatid. So, there are 34 verses at ating pakinggan through the reading ngayon kung ano talaga yung ah, mensahe ni Abba Yehowa. Okay? Ginamit niya ang bansa o ang empire ng Assur para ipanis ang Yehuda sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. But pagkatapos niyang inalaw o ah, pagkatapos niyang inalaw na lusubin ng Assur ang Yehuda at ang Jerusalem, mga kapatid, ang Assur naman po ay nagsuffer ng consequences dahil sa kanilang ginawa sa Mount Zion o sa Jerusalem, mga kapatid. So, come think about it, ano kaya? What's going on? Abba Yahuwah allow them na maging instrument sila na ang kaniyang punishment ay aabot o darating dito sa Yehuda dahil sa kanilang kasalanan. Pero after niyan, they were also punished. Okay? So, allow your mind to work on it, mga kapatid, and then discover through the reading of our sister kung ano yung possible na mga katanungan, mga kapatid, or possible na mga sagot. Okay? So, that being said, let's welcome our Torah reader for today. Walang iba kundi si Sister Bakar Asya Yao, aka Sister Tessie Villaremo. Go ahead po, Sister. A reading from Yeshayahu, chapter 10, verse 1. Woe to those making unrighteous decrees, and writers who have prescribed toil, to keep the needy back from right ruling, and to take what is right from the poor of my people, that widows become their prey, and orphans their plunder. What shall you do in the day of visitation, and in the ruin which comes from afar? To whom would you run for help? And where would you leave your wealth? Without me they shall bow down among the prisoners and fall among the slain. With all this displeasure, his displeasure has not turned back, and his hand is still stretched out. Woe to Asher, the rod of my displeasure, and the staff in whose hand is my displeasure. Against a defiled nation I send him, and against the people of my wrath I command him to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mud of the street. But he does not intend so, nor does his heart think so, for it is in his heart to destroy and cut off not a few nations. For he says, are not my princes sovereigns? Is not Calno like Carmenes?
Carchemish? Is not Hamath like Arpad? Is not Shamaron like Damascus? As my hand has found the reins of the idols, whose carved images excel those of Jerusalem and Shamaron, as I have done to Shamaron and her idols, do I not do also to Jerusalem and her idols? And it shall be, when Yahuwah has performed all his work on Mount Zion on Jerusalem, that I shall punish the fruit of the greatness of the heart of the sovereign of Ashur, and the boasting of his haughty looks. For he has said, by the power of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have been clever. And I removed the boundaries of the people, and have robbed their treasuries. And I put down the inhabitants like a strong one, and my hand finds the riches of the people like a nest. And I have gathered all the earth like forsaken eggs are gathered. And there was no one who moved his wing, nor opened his mouth with even a peep. Would the axe boast itself over him who chops with it, or the saw exalt itself over him who saws with it? As a rod waving those who lift it up, as a staff lifting up that which is not wood. Therefore the Adon Yahuwah of hosts sends leanness among his fat ones, and under his steam he kindles a burning like the burning of a fire. And the light of Yasha'al shall be for a fire, and his Kadush one for a flame. And it shall burn and devour his weeds and his thorn bushes in one day, and consume the steam of his forest and of his fertile field, both life and flesh, and they shall be as when a sick man wastes away. And the remaining trees of his forest shall be so few in number that a child records them. And in that day it shall be that the remnant of Yasha'al and those who have escaped the house of Jacob never again lean upon him who smote them, but shall lean upon Yahuwah, the Kadosh one of Yasha'al in truth. A remnant shall return, the remnant of Jacob to the mighty Al. For though your people, O Yasha'al, be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return, a decisive end, overflowing with righteousness. For the Adon Yahuwah of hosts is making a complete end, as decided in the midst of all the earth. Therefore, thus said the Adon Yahuwah of hosts, my people who dwell in Zion will not be not afraid of Asher, who beats you with a rod and lifts up his staff against you in the way of Matsaryam. For yet a little while, and the displeasure shall be completed, and my displeasure be to their destruction. And Yahuwah of hosts stirs up a lash for him as the smiting of Midian at the rock of Oreb. And as his rod was on the sea, so shall he lift it up in the way of Masariam. And in that day it shall be that his burden is removed from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing oil. He has come upon Ayat, he has passed Migron. At Mikmas he stored his supply. They have gone through the pass, they have taken up lodging at Giba. Rama is afraid, Giba of Sheol has fled. Lift up your voice, O daughter of Galim. Listen, Laisha, Opur, Anatot. Madmena has fled, the inhabitants of Gibeon sought refuge. Yet he remains at Nob that day. He shakes his fist at the mountain of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. Look, the Adon Yahuwah of hosts is looping off a branch with an awesome crash, and the tall ones are cut down, and the lofty ones are laid low. And he shall cut down the thickest of the forest with iron, and Lebanon shall fall as a mighty one. Yada, Yada Yahuwah. yada Yawa. Mga kapatid, nabasa na ni Sister Bakara sa Yao yung ating passage ngayon. Yes, Yao chapter 10, mga kapatid. So, yan po ang ating Torah reading for today.
So ayon po sa nabasa na at narinig o to nakita natin mula sa ating mga available scripture na meron tayo and most of us are using the Hallelujah scripture. Uh, what stand out in your mind or in your heart habang binasa ito? Tingnan muna natin yung mga few verses na nung binasa ito ay nagkaroon po ng resonance, nagkaroon po ng ah, ramdaman natin na nagkaroon ng pangungusap si Aba Yawa. So, kung meron po, then let's hear kung ano po yon. Or anyone who is now ready would like to share from our Torah today. Okay, Torah reading today. So, who will be the first person to unmute and share something? Go ahead Ako, po. Brother Dan. Sister Bakara Sayo, go ahead po. Dito po sa verse 1, ang woe dito ay meaning, um, sabi dito na woe to those making unrighteous decrees and Hmm. writers who have prescribed toil, to keep the needy back from right ruling. Meaning ng woe dito ay paghihirap na mangyayari o judgment uh, directed to those in positions of power Tama. within Yashar al Hmm. sa kanilang pang-aabuso sa mga mahihirap, gaya ng mga byuda, mga orphans. Hmm. Gumagawa sila ng mga laws na nagpapahirap sa mga tao. Um, Instead of caring for them, ay lalo nilang kinakawawa. Kaya ah, ang isa ito sa prophecy ni Yeshayahu na ah, warning sa kanila na may judgment na darating sa because of their injustice na ginawa ng mga lawmakers dito sa verse 1. Hmm. Tama. Sa verse 5, sinabi rin na woe to the Assyrians na gagamitin ni Abba Yahuwah as a disciplinary tool para ma thoroughly reform ang mga makasalanang Yashar al. Hmm. Si yun na nga, Yeshayahu prophesied that Abba Yahuwah would punish the Assyrian once he was done using them to discipline Yashar al. Papa. Uh, he will punish Assyria because of their arrogance and Hmm. self worship. Mabasa natin ito sa verse 8 at sa verse 10 Hmm. na inisip ng mga Assyrians na ang kanilang mga victories, na ano na nga nila ang mga Yasha at mga taga-Yauda ay galing sa kanilang kakayahan. Hindi inisip ng mga Assyrians na galing ito kay Abba Yahuwah na dapat bigyan nilang honor and esteem. Hmm. Ang wo dito yun na nga ay serve as warning against injustice and pride ng mga Assyrians. Mm, ah, Kaya tinanong dito sa verse 3 na makakatulong ba sa mga oppressors ang nakuha nilang yaman dahil sa pang-aapi sa darating na paghuhukom. Kaya pala isipan sa atin na kung tayo man may mga ginawang injustice at pang-aapi, mag-isip tayo dahil may parusa sa bawat mga injustice na ating magagawa at para sa mga kawawa. Kaya pag-isipan natin na uh, do what is right para to prepare the coming judgment. Yun lang po, Brother Dan. Yada, yada yawa. So, magandang mga punto yon mga kapatid, no? Na-highlight na ni Sister itong word na wo, nabanggit sa verse 1, nabanggit din po sa verse 5. Verse 1, tinutukoy dito yung bansang Yahuda. Verse 5, tinutukoy dito yung Assur, okay? Yung hari ng Assur, kung saan naging instrument nga sila of the
displeasure hand. Okay? The rod of my displeasure, sabi ni Aba, naging instrument sila. But sa highlight na ni Sister, hindi rin po sila exempted. At may dahilan kung bakit hindi sila exempted. Okay? At dito nabanggit na ni Sister Bakar Asaya yung dahilan kung bakit sila din po ay hindi exempted sa punishment, meaning yung taga-assure, yung hari ng taga-assure. Hindi sila exempted dahil yun na nga, no, yung kanilang hindi pagkilala na Abay Yahuwah yung nag-allow sa kanila na maging powerful sila at naging instrument din po sila ni Aba na mapanis ang Yauda o ang Yasaral, mga kapatid. Okay po, so batay dito sa na-highlight ni Sister, nais kong i-highlight this time, no, para i-highlight ko muna itong isang verse na it really stand out sa akin, no. Itong nabanggit na ni Sister ng verse 4, ayon sa nabasa na rin po, verse 4, na kung tingnan mo yung verse 4, first part ng verse 4, without me, they shall bow down among the prisoners and fall among the slain. With all this, his displeasure has not turned back, and his hand is still stretched out. So, nais ko lang i-highlight ito na may impact sa puso ko itong phrase na without me. No? Ibig sabihin, without the presence ni Abba Yahuwah, without the help of Abba Yahuwah, without the protective hand of Abba Yahuwah through Yahusha, mga kapatid, anong mangyari sa atin? Okay? Tingnan mo yan, no? Uh, they shall bow down among the prisoners. Okay? And fall among the slain. So, ibig sabihin, without pala yung presence, tulong, kamay ni Abba Yahuwah, talagang kawawang-kawawa tayo, mga kapatid. So, naisip ko ito na kapag darating na po yung mga hinihintay natin na years of tribulation, mga kapatid, no? Naisip ko lang ito na kapag darating na yung years of tribulation, ah, mas sobra tayong kawawa kapag nalayo na tayo kay Abba Yahuwah. So, yan po ay dapat paghandaan natin. Hindi lang tayo dapat maghanda kung saan tayo pupunta or maghanda ng mga pagkain at ano pang iba. But most important thing paghanda ay yung ating yung ating connection kay Aba, yung ating relasyon sa Kanya, through sa ating pag-obey, through sa ating intentional talaga na pagmamahal at pagtiwala kay Aba Yahuwah with all our heart, mga kapatid, through Yahusha. Yun pala ay dapat pangalagaan natin yun, mga kapatid, as part of our preparation. Okay? Then another thing na it stand out sa aking puso is itong po mga kapatid, itong verse 20. Tingnan mo yung verse 20. And in that day it shall be that the remnant of Yasharal and those who have escaped of the house of Jacob, sinabi dito, never again lean upon him who smote them, but shall lean upon Yahuwah, the Kodas one of Yasharal, in truth. Kung naalala ninyo, sino nga yung hari dito ng Yaodan? Kalimutan ko yung pangalan niya. Was it Haring Ahas ba ito? Okay, kalimutan ko mga kapatid, no? Mas pinili niya na doon siya mag-ask ng help, di ba? Doon siya mag-ask ng help sa hari ng Assur, di ba? Yun ang pinili niya. Yes po. So, yun ang pinili niya. So, ganito rin ang nangyari dito sa verse 20. Itong mga remnant, okay? Itong mga remnant na bumalik na kay Abba Yahuwah, they have learned the
hard lesson. Ano yung hard lesson na learn nila mga kapatid? Ito na nga, ang hard lesson. Yung kanilang lean. Doon sila nakasandal. Okay? Doon sila nag-take ng refuge sa kanilang kaaway. Okay? Yung bansang Assure, mga kapatid. Doon sila take refuge, mga kapatid. So, at sa panahon na ito, itong mga remnant na bumalik na kay Abba Yahuwah, they have already learned that hard lesson. So instead, nasaan na sila ngayon nag-lean? Saan sila ngayon nag-take refuge? O, di ba? Kay Abba Yahuwah na po, mga kapatid. Okay? Never again lean upon him who smote them, but shall lean upon Yahuwah, the Kodas one of Yazaral in truth. So, yun, para sa akin, napakagandang lesson ito, mga kapatid, no? Na dahil wala si Aba, wala si Yahushua, wala tayong magagawa. So therefore, all the time, dapat doon tayo mag-lean. Doon tayo tatakbo kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, mga kapatid. Doon tayo mag-lean sa Kanya. And how is that relevant, mga kapatid, sa buhay natin ngayon? Kayong mga manonood sa Republish, how important that is na tayo ay nagkaroon ng uh, realization sa ating mga pagkakamali. And I'd like to strike this point na kapag tayo ay considered na isa sa mga remnant, although hindi tayo born Yasaral, wala tayong blood na Yasaral tayo mga kapatid, but kung tayo ay manumbalik kay Abba Yahuwah, when we come back, when we return to Abba Yahuwah, mga kapatid, then yun ang greatest lesson na dapat nating ipamumuhay na we cannot lean on somebody else but we have to lean upon Abba Yahuwah. And Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, di ba? Lean not in your own understanding. Understanding. Okay? Lean Understanding. not in your own understanding. Understanding. So, we will not lean upon somebody else. Okay? We will not lean upon our own understanding, but let's lean upon Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po, wonderful lesson na I'd like to highlight. Okay, bago ako magpatuloy, can I also welcome anybody else na ayon sa 34 verses, ano ba dito yung isang verse na or line na nag-speak out sa inyo? Can you also highlight it kung meron ba? Please unmute lang po and then share something. Is there something? Is there someone who would like to highlight something? Okay po. While you are processing the things that you have heard and read, sige po, proceed tayo and then balikan ko kayo mamaya, mga kapatid. So, to proceed with, uh, merong may mga important outline no na nais kong i-present. Number one, itong verses 1 to 4. Okay? Kung i-summarize natin ito, ano ba ang summary ng verses 1 to 4? I'll give it to you in a while. And then another is, kung i-summarize natin ang verses 5 to 15, okay? 5 to 15, ano yung magiging summary natin dyan? Okay? So kayong mga manonood sa Republish, pwede po ninyong i-highlight itong mga tatlong important outline. Una, verses 1 to 4, and then sunod ay 4 hanggang sa 15. Look at it. Sahin ninyo and then maglagay kayo ng possible na mga outline o idea. And then yung pangatlo is yung verses 16 hanggang sa verses 34. Okay? So basically ito yung tatlong
major na mga outline dito. So verses 16 to 34, okay? Look at it, basahin niyo po 'yan, and then you put up some important ideas, connected or summarize mo yung mga verses na iyan, mga kapatid. Okay? So, bigyan natin ng kunting idea itong mga outline na ito. Verses 1 to 4, ito po yung nabasa natin kanina, na-highlight natin yung uh, issues here on uh, wealth, okay? Use, okay, corrupt or the use of wealth when it is corrupted, mga kapatid, anong mangyari? Uh, it will be used, okay, let me say it again. Kapag ang isang wealth ay magamit siya corruptly, okay, paano yan magagamit? Magagamit yan sa, pagano po? To buy the helpless and the needy, or to take advantage the helpless and the needy. Na-highlight na ni Sister Bakar sa Yao kanina, yung mga leaders dito sa Yehuda na kung saan nagamit nila ang kanilang authority to take advantage of the helpless and the needy. So sino po itong mga helpless and the needy dito? Tingnan mo yung mga talata na yan. Okay, yung poor, okay? Sino pa? Itong mga Orphan. widows, opo. Poor, widows, and orphans, mga kapatid. Ito talaga yung ah, kawawa na mga tao, lalo na kapag titingnan natin yung mga decision making ng mga lawmakers of the land. Okay? Kung sa ating bansa ito, yung mga lower house, yung Congress, yung mga senator, yung mga upper house. Minsan mga kapatid, may mga pangyayari na sa nakaraan na merong isang mambabatas na ito yung kanyang proposal, ito yung kanyang bill, dahil meron pong mga mayayaman na nag-back up. Okay? Are you getting the idea? May mga business o great mayayaman ang nag-back up doon sa isang one or two o three o ilan na mga mambabatas na maisa batas ang isang bagay dahil yun po ay advantage sa kanilang ano po sa kanilang personal vested interest, lalo na sa pagpapatakbo ng kanilang mga kalakalan o sa kanilang mga business, mga kapatid. So, meron pong mga ganun na mga pangyayari na yung mga mahirap dahil doon, mas lalong ano po, nahihirapan. Okay? So, hindi ko na lang po i-elaborate kung ano man yan. But, I'm pretty sure na may mga naisabatas sa ating bansa ngayon na mas lalong naapektuhan yung mga mahihirap, mga kapatid. So, yan, isa sa mga explanation natin dito na hindi lang pala ito nangyari ngayon sa ating bansa at sa ibang mga bansa, but as early as sa panahon nila noon, mga kapatid, nangyari na rin po yan. So with the use of wealth, ginamit, mga kapatid, in order to take advantage, in order to oppress, and in order to put down even the helpless and the needy, mga kapatid. So, yan po, nais kong i-highlight yan, mga kapatid. So, dito naman po, itong verse na ito, it also speaks of Assure. Okay? It also speaks of Assure, uh, who invaded uh, Yehuda, kung ano po ang kanilang ginawa. Ito si Shalmaneser III, okay? Boasted of stocking corpse, okay, of his defeated enemies. Look at verse 3 po. Tingnan mo po yung verse 3 ng
chapter 10, verse 3. What you shall do in the day of visitation, in the ruin which comes from afar. To whom would you run for help? And where would you leave your wealth? Okay? So, itong verse 3 nito ay talks about when the time of visitation comes. At dito sa context ng Yehuda, this is the time po na ito si Shalmaneser III darating na po in order to invade Yehuda, mga kapatid. So, look at this, mga kapatid. Sa time of visitation, sinabi dito, where would you leave your wealth? Okay? Imagine mo yung mga mayayaman sa panahon na ito. Ano kaya, mga kapatid? While it is true, ginamit nila ang kanilang mga yaman to take advantage of the poor, but sa panahon ng day of visitation, meaning sa panahon ng judgment, what happened sa kanilang wealth, mga kapatid? Saan nila itatago ang kanilang wealth? Okay po? Mga kapatid, this is a reality na nangyari na sa panahon nila. But please take note, ito rin po ay reality na patuloy pa hanggang sa ngayon. So, come to think about it, kayong mga manonood sa Republish. Kung ikaw po ay isang super yaman na tao at darating yung day of judgment, okay, what would that be? Well, darating si Yahusha. Shall we say it? Or kung hindi pa man darating si Yahusha, darating yung mga kalamidad, yung tribulation na darating. Okay? Yan, bago dating si Yahusha, nandun pa yung mangyari mo na yung tribulation. So ang tanong is, saan mo ilalagay yung wealth mo? O, di ba mga kapatid? So, isang bagay ito na kailangan ah, right now, hindi talaga makabigay ng security ang inyong wealth. Our wealth now, mga kapatid, can never give us that sure security. Because in the day of visitation mga kapatid, yung laking yaman na yan, ay that cannot save you or that cannot save us, mga kapatid. Come to think about itong mga tulinadang mga ginto na pinag-usapan ngayon na kung saan nakalagay ito doon sa mga iba't ibang mga bangko ng mundo, mga kapatid. More or less 100 banks kung saan ito na-scattered na deposit itong mga tulinadang mga ginto ng nila ni Apo Lakay late Ferdinand Marcos, mga kapatid. So, ayan, malaking tanong yan. Can that libu-libong mga tulinadang ginto makasave sa humanity or makasave sa kanilang family? The answer is not, mga kapatid. Okay? So, ganoon din po ang katotohanan na nangyari dito sa panahon nung sila ay na-invade ng Assure, mga kapatid. Yung mga mayayaman na kung saan yung kanilang wealth ginamit na to take advantage the poor, sa panahon na yun, mga kapatid, hindi nakaligtas. Hindi nakatulong sa kanila. In fact, nahirapan sila kung saan nila tatago kasi sa panahon ng visitation nga, wala ka nang mapagtaguan sa mga wealth, mga kapatid, na meron ka. So, that being said, ah, patuloy nating ipaliwanag itong verses 5 to 15. Verses 5 to 15, mga kapatid, kung tingnan natin yan, ayon sa nabasa na kanina, summarize lang natin, Yahuwah rules over the arrogant assure. Okay? So yung arrogante, yung mapagmataas na pananalita ng assure, mga kapatid, Abba Yahuwah rules over them. Ibig sabihin, meron din palang parusa si Abba Yahuwah sa kanila.
So it is about the yung it is about ang kaharian ng Assur, mga kapatid. Na kung saan sila po ay napanis ayon sa napaliwanan na kanina. Bakit sila napanis ni Aba Yahuwah? Dahil nga sa kanilang arrogance. Okay? Sa kanilang mga pananalita. Okay? Look at verses 5. Okay? Papunta tayo ng verse 15. But we don't have time to read it. But you read for yourself, mga kapatid. Paano nila paano sila nagsalita while they were conquering, while they were killing these people doon sa Yehuda, mga kapatid. Look at how they are also expressing their arrogance and haughty look, mga kapatid. Okay? So, look at it, mga kapatid, and understand. Now, merong medyo mabigat dito na verse, no? Bakit mabigat? Itong verse 7, look at verse 7, mga kapatid. Verse 7, sinabi dito, He does not intend so, nor does his heart think so. For it is in his heart to destroy and cut off not a few nations. So, sino itong sinasabi dito na he does not intend so? Siyempre mga kapatid, ang tinutukoy diyan ay si Abba Yahuwah. Abba Yahuwah does not intend so, nor does his heart think so. Okay? For it is in his heart to destroy, okay, and cut off not a few nation. So itong verse 7, mga kapatid, ito pa nga po yung medyo mahirap dito na unawaan natin. Bakit ako nahirapan dito? Kasi kung tingnan mo yung verse 6, okay? Tingnan mo yung verse 6 against, okay, verse 5, rather verse 6, against a defiled nation I send him. Okay, yung I dyan is Abayaoa. Sinong na-send ni Abayaoa? Yung Assur. Sure. Okay? Yung Assur, yung si Shalmaneser III, mga kapatid. Okay? Send him, what? Against the people of my wrath. I command him to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mud of the streets. Abba Yahuwah commanded, okay, this pagan na hari, mga kapatid, to punish the nation of my wrath according sa kanyang sinabi dito. Okay? So, yan ang verse 6. So, therefore, ang verse 7, walang ibang tinutukoy dyan. Itong he na sinasabi dyan sa verse 7, ang tinutukoy dyan ay si Abba Yahuwah. So, bakit mahirap yon? Because it seems na Abba Yahuwah uses this pagan king na upang ipanis ang kanyang uh, sangkatauhan na makasalanan. Okay? So, mahirap, no? Mahirap na unawain natin. Bakit po mahirap? Kasi Abba Yahuwah is good. He's always right. He's righteous and his dealings is always right. Pero dito, it seems na yung evil na hari ginamit niya bilang instrumento para ipanis yung mga sangkatauhan na makasalanan. Okay? So, dito na pumapasok yung conversation natin kanina sa introduction with Brother Ron, with Brother Dimitrio, na walang makapag-question kang Aba, Yahuwah. Kasi siya lang yung naglikha sa lahat. Siya yung may-ari sa lahat, mga kapatid. Walang makapag-question sa kanya kung ano yung kanyang gagawin, mga kapatid. But here is the thing. I would like to explain this, mga kapatid. I'd like to use the word, instead of using the word uses, I'd like to highlight the word uh,
mga kapatid, itong word na allows. Aba Yawa allows human evil for his own just purpose. I-allow ni Aba yung mga masasamang tao upang mangyari yung kaniyang purpose. Okay? So I will not use the word uses, but I would like to use the word allows. Aba Yawa allows human evil for his own purpose to come true, mga kapatid. And take note, but he does not need human to intend their cooperation. Okay? So, paano natin mapaliwanag yan? Tingnan mo yung verse 7 again. But he does not intend so. Okay? So, ibig sabihin, Aba Yahuwah, while it is true na he allowed the evil na hari doon sa Assur to punish his people, okay? But look at verse 7, sinabi dito, but he does not intend so, nor does his heart think so. For it is in his heart to destroy and cut off many a few nations. So, ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ito yung ating paliwanag. While it is true na Abba Yahuwah allows the evil na hari upang ipanis ang kanyang sangkatauhan, he does not need human to intend or to use their or to intend their cooperation. Meaning, itong mga pangyayari, events unfold through human intentions, but also more deeply through the divine intention. So, paano natin i-simplify ito? Ito yan. I use the word allows. Okay? Si Aba, inallow niya yung mga evil human, yung mga intention ng evil human in order to accomplish his purpose. But directly, okay, directly, hindi kailangan ni Aba. Okay? Hindi niya kailangan na si Aba ay makipag-cooperate doon sa evil intention ng tao o ng hari. Okay? Hindi niya kailangan yun. But, he allows it, okay, so that his purpose and his plan will also prevail. So, ang iniiwasan ko dito mga kapatid na idea is that, kumbaga, Abba Yahuwah is always pure. Abba Yahuwah is spotless. Wala siyang kasalanan. Wala siyang something evil na nanggagaling sa kanya. Wala, mga kapatid. Abba Yahuwah is made apart. Abba Yahuwah is holy, kumbaga, mga kapatid. So, ibig sabihin, uh, kung ano man ang kaniyang mga inaalaw na mga evil intention ng mga tao, ay hindi po yun directly nagmula sa kanya. But yun po ay nagmula mismo sa evil na nandoon sa tao. He allows it, but it is not directly coming from him, but that is evil directly starting or within that person, mga kapatid. Okay, so that being said, he allows the evil intention, he allows the evil human to do something, mga kapatid, kung ano yung gusto o kagustuhan ng evil human, kung ano yung kanilang kagustuhan at intention, but on a deeper level, sa pananaw ni Abba Yahuwah, mag-prevail po yung kaniyang justice. Okay? Meron din po siyang mas malalim pa or mas mabigat pa na dahilan kung bakit inalaw niya yon upang ang kaniyang justice, ang kaniyang punishment ay magiging may sapat tuparan, mga kapatid. Let me explain that to you. Halimbawa,
Ah, punta tayo mga kapatid sa Luke chapter 22. Okay? Bakit natin ipaliwanag ito? Kasi mahirap intindihan ito. Luke 22 verses 21 to 22. Okay po? Pwede ba nating puntahan doon? Luke 22, 21 to 22. Can somebody also prepare? Go to Acts chapter 2 verses 22 to 23 po. Sige, punta muna tayo sa Luke 22. Sino pinag-usapan dito? 22 verses 21 to 22 po. But see the hand of him delivering me up is with me on the table. So, sino yung alagad na mag-deliver sa kanya? Na kasama nila nandoon sa hapagkainan. Sino pinag-usapan dito? Si Yehuda. That's Iscariot. Opo, Judas Iscariot po ang pinag-usapan dito. Okay, that is verse 21. Punta tayo sa verse 22. Luke 22 verse 22. For indeed the bond of Adam goes as it has been decreed. Sabihin, ito si Yahushua as it has been decreed or declared by the prophets, by the Nabyam noon pa man, okay, na anong mangyari kay Yahushua? Na siya po ay pako sa kahoy. Na si Yahushua po ay mag-suffer. Na si Yahushua po ay mamamatay. Yun po ay na-decreed na matagal ng panahon. Okay? Continue po sa verse 22. Sinabi ito, but woe to that man by whom he is delivered up. Kita ninyo mga kapatid? Woe to that man by him he is delivered up. While it is true, purpose, kalooban ni Aba Yahuwah na ano po, si Yahushua ay i-deliver upang siya ay maipako sa kahoy. Ito ay kalooban ni Aba. Tama? Okay? But, sinabi ni Yahushua, woe to that man by whom he is delivered up. Ibig sabihin, kawawa yung tao na iyon na kung saan ang anak ng tao ay i-give up, i-deliver, ihatid doon sa sino yung papatay sa kanya. So, the same is true with Yehuda. Si Aba, ang Yehuda, dumating na sa punto na yung punishment, yung consequence sa kanilang kasalanan ay dapat mangyayari na. Okay? So, ibig sabihin, while it is true, kalooban ni Aba na ipanis na ang Yehuda sa kanilang kasalanan, but the same is true also. Woe to that king whom that punishment, okay, became a reality. Okay? So on the part sa hari ng Assur, ang kanilang kasalanan dito kung bakit sila napanis is because ano po? Sa kanilang arrogance. Tama? Sa kanilang arrogance. Dahil diyan napanis sila. So ang tanong, what about on the part kang Judas Iscariot? Are you following now? Paniwala natin yung Assur dahil sa kanilang kasalanan na arrogance. But what about sa on the part ni Judas Iscariot? Bakit kaawa, awa si Judas Iscariot na kung saan siya yung naging instrument na na-surrender si Yahushua upang kung ano yung na-declared na, kung ano yung purpose ni Aba, eh maisatuparan. Nagpakamatay kasi siya eh. Hindi siya Okay. sana nagpakamatay.
Yes. Tama, Tinunas sister. niya ang buhay niya na binigay niya ang Yawa. Opo. Dagdag pa diyan, sister. May amount kasi yun. Mm. Opo. Pero binalik niya eh. O nga, binalik niya. Kasi Oo. after na niya, kumbaga, Nariyan. yung nakonsensya na siya ba? Yung after na niya after niya give up si Yahusha doon sa mga high priest, ah, ni-return niya. So, ibig sabihin, nung nagbigay siya ng agreement na siya yung magturo kung saan doon ang totoong Masiya o Masyak, okay, may reward yon. Alam niya na may reward yon. So, ibig sabihin, after siya nag-agree na ituturo niya, natanggap niya yung reward. So, it could be na meron din siyang personal vested interest. Okay? Kasi nga, alam natin siya yung treasurer. Di ba? So, hindi natin alam, no, na all throughout 3 years na siya naging treasurer, we don't know. Baka meron na siyang mga, ano po, issues on honesty o dishonesty. Meron na siyang issues on how to, uh, uh, Corruption. meron ng mga corruption, how to take care of that resources bilang treasurer, mga kapatid. So malamang meron ng ganun, ba't hindi natin alam? Ba't malamang meron ng ganun ng mga issues on money doon sa kanya, mga kapatid. But again, we are not the judge here, but we're just trying to understand bakit sinabi niya o siya, woe to those who whom by whom he is delivered up. Okay? Kasi alam na po ni Yaosha yon kung ano yung mga intention, mga personal intention ni ni Yehuda o Judas Iscariot, kumbaga, mga kapatid. Okay? I hope it helps understand now sa dalawang example. Ah pangatlo na po kasi first yung Assure, pangalawa si Judas Iscariot, and ang pangatlo is mababasa natin sa Acts chapter 2 verses 22 to 23. Okay po. Sinong ready magbasa? Acts chapter 2 23 to 22 to 30, 23 rather. And then continue sa 36 hanggang sa 38. Anyone? Acts 22, Brother Das. Oh, Acts chapter 2, 22. Go ahead po. Acts chapter 2. Okay. 22 hanggang 23 and then you jump to 36 hanggang 38. Verse 22. Men of Yasharal. Ay, ito ba, Brother Dan? Men of Yasharal. Opo. Hear these words. Yahusha of Nazareth, a man from Aluayam, having been pointed out to you by mighty works and wonders and signs which Aluayam did through him in your midst, as you yourselves also know. This Yun po. one given this one given up by the marked purpose and foreknowledge of Aluayam, you have impaled and put to death through the hands of the lawless man. Okay. Proceed po sa 36 to 38. 36. Therefore, let all the house of Yashraal know for certain that um, Yahuwah has made this Yahusha, whom you impaled, both Adon and Masha. And having heard this, they were pierced to the heart and said to Kepha and the rest of the emissaries, Men, brothers, what shall we do? And Kepha said to them, Repent and let each of you be immersed in the name of Yahusha HaMashiach for the forgiveness of sin, and you shall receive the gift of Ruach HaKodesh. Okay po. Ipaliwanag natin ito kasi para magkaroon tayo ng more wider understanding. Doon sa Assure kanina, they were instrument, Bayawa allowed their evil intention
okay, to punish the Yehuda, pero ang kanilang response is arrogance. Okay? While they were doing it, they were very arrogant with haughty looks pa. Okay? Yung mga taga-Assure, yung mga sundalo nila and all. Dito kay Judas Iscariot kanina, ah, yes, naging instrument si Judas Iscariot na kung ano yung na-decree o na-declare na purpose ni Abba Yahuwah na mangyari dapat kay Yahusha. Ngayon na isatuparan dahil si Judas Iscariot ay naging instrument din po na siya yung nag-give up, siya yung nagturo kung saan doon ang totoong masyak. Di ba? Of the 13, saan doon ang totoong masyak? Ngunit, ang response ni Judas Iscariot, mga kapatid, is ano po, sa na-highlight ni Sister Ahaba Batyaw. Ano po siya? Nagbigti. Okay? So, commit suicide. Sinauli niya yung pera, pagkatapos, nagbigti siya. So, itong dalawang example, hindi maganda ang kanilang mga responses. Okay? So ngayon, dito naman po sa pangatlo, mga kapatid. Itong pangatlo, talks about the house of Yazrael. Kapa o Peter o Patar, mga kapatid, ang nagbigay po ng mensahe dito. Okay? So ano yung kaniyang mensahe dito? Sa nabasa ng kanina ni Sister Bakar sa iyo. Men of Yazrael, verse 22 po. Luke 2:22, or rather, Acts chapter 2:22. Men of Yazrael. Okay? Hear these works. Hear these words, Yahushua of Nazareth, a man of Aluayam, having been pointed out to you by mighty works and wonders and signs which Aluayam or Alua did through him in your midst, as you yourselves also know. So, pinaliwanag dito ni Kapa, ni Patar, Peter, mga kapatid, na itong Yahushua appointed, pinadala ni Abba Yahuwah, pagpakita sa mga kapangyarihan, signs and wonders, which nakita ninyo, sabi ni Patar. Verse 23, this one given up by the marked purpose and for knowledge of Aluwayam. Ibig sabihin, ito ay na-decree. Ito ang may purpose. Okay? Ito ay pinadala ayon sa ano na yung kalooban, ang kagustuhan ni Abba according sa kaniyang pananaw. Sabi niya, you have impaled and put to death through the hands of the lawless men. So, sabihin, again, naging instrument ang House of Yazrael para maisatuparan ang marked purpose, ang foreknowledge ni Abba Yahuwah na mangyari dapat kay Yahushua. Okay? Nakuha ninyo mga kapatid? Now, nung sinabi yan, at marami pang mga nabanggit dito, hindi na natin basahin yung the remaining verses. Proceed tayo right away sa verse 36. Therefore, let all the house of Yazrael know for certain that Yahuwah has made this Yahushua, whom you impaled, both Adun and Mashiach. Verse 37, and having heard this, they were pierced to the heart, and said to Kappa and the rest of the emissaries, or the rest of the mga alagad, men, brothers, what shall we do? Nakuha niyo mga kapatid? Nag-guilty sila. Bakit sila nag-guilty? Kasi yung yung ipinako nila pala ay anointed ni Abba. Ay yung taong may plano si Abba na mangyari. At sila ay naging instrument doon na kumbaga naisatuparan yung kalooban ni Abba. They were pierced to the heart. Di ba mga kapatid? They were pierced to the heart.
Ibig sabihin yung grabe, they were stricken with so much strong conscience, mga kapatid, na hindi nila matanggap or ramdam nila na ang samang-sama nila, mga kapatid. So kaya ang sabi nila, men, sabi niya, anong dapat naming gagawin? So dito natin makikita yung kaibahan. Iba yung response ng hari ng Assur, iba ang response ni Judas Iscariot, Yehuda Iscariote. Ngayon, ang men of Yasaral dito, o house of Yasaral, iba ang kanilang response. Ang sabi nila, so ano ngayong gagawin namin? Okay? So anong sabi ni Patar dito sa verse 38? Kapa said to them, repent and let each one of you be immersed in the name of Yahushua HaMashiach for the forgiveness of your sins and shall receive the gift of the Ruach HaKadosh. So, ano yung punto natin mga kapatid? Ang punto natin dito is that kung ang kalooban ni Aba ay naisatuparan mga kapatid, dapat kung sino yung naging instrument doon, dapat humble siya. Okay? Dapat mag-submit siya. Dapat mag-humble siya, mga kapatid. Okay? Another example. Fourth example na mga kapatid. Acts chapter 4. Okay, let's proceed to Acts chapter 4. Ito naman po ang mga Kohen. Ang ating example dito. Acts 4:27. Sige po, let me read it for you. Acts 4:27. And take note, ang background po dito ay yung gumaling po yung beggar. Acts 4, mga kapatid. Nagaling yung beggar. At nung nagaling yung beggar sa pangalan ni Yahusha, naging sikat po o naging well-known po. Kasi 40 years na po siya diyan sa temple na yan, naging beggar. So alam na alam ng karamihan ng tao doon. But sa panahon ni Patar at ni Yaokanan, gumaling siya. When they said, silver and gold have I none, but in the name of Yahusha, rise up and walk. So naging sikat yun, naging, kumbaga sa ating panahon ngayon, naging trending. At nalaman ng buong Yehuda o sa Jerusalem at narinig ng mga Kohanyam, mga kapatid, o mga chief priests and elders, narinig nila. So ito yung background. Let me read to you verse 23, chapter 4:23. And having been released, they went to their own, reported all that the chief Kohanim and the elders said to them. So, ang nangyari pala dito mga kapatid, bago ang verse 23, nagbigay po ng pressure ang mga Kohanim at ang mga elders na Peter and Yaokanan do not continue preaching the name Yahushua. Stop preaching the name Yahushua. Nagay sila ng pressure, mga kapatid, na huminto ng mag-declare, mag-declare para hindi na mag-spread out. Yun ang kanilang command, mga kapatid. But look at verse 23. Umuwi na sila ni Patar, pumunta na siya doon sa mga kasamahang mga believer. And having been released, they went to their own and reported all that the chief Kohanim and elders said to them. Verse 24. And having heard that, they lifted up their voice to Aluayam or Alua with one mind. Okay? And said, Yahuwah, you are Alua or Aluayam, who made the Shamayam and the Arats and the sea and all that is in them. Who by the mouth of your servant Daud have said, why did the Gentiles rage and the people plot in vain? The sovereigns of the Arats stood up, and the rulers were gathered together against Yahuwah and against his Mashiach. For truly in this city there were gathered together against your Kodash servant Yahusha, whom you appointed, both Herodes and Pontius Pilatus, with the Gentiles and the people of Yasaral, to do whatever your hand and your purpose decided before to be done. And now, Yahuwah, look on their threats and give to your servants
all boldness to speak your word, by the stretching out of your hand for healing and signs and wonders and take place through the name of your Kodash servant Yahushua. And when they had prayed, the place they were gathered was shaken, and they were all filled with the Ruach HaKadosh, and they spoke the word of Yahuwah with boldness. Mga kapatid, ano po yung nangyari dito? Gustong pigilan ng mga Kohanem at mga elders na hindi na magpatuloy yung pag-spread out. Pero nananalangin sila mga kapatid. At ano yung kanilang mga panalangin? Very bold ang kanilang panalangin mga kapatid. Na kung saan itong mga Kohanem who speak words against the servants of Yahuwah na si Yahushua mga kapatid. Okay? What happened to the believers? After they prayed this, anong nangyari? The place they were praying was shaken, and they were filled by the Ruach HaKadosh. Okay po? So, what's the point? The point mga kapatid is, kung meron mang ganon na mga kilos na kung saan hadlangan, okay, ang kalooban ni Abba Yahuwah, okay, we can go against. How po? By declaring the prayers kung ano po yung kaniyang kalooban na nais niyang mangyari. Okay? So in contrast, doon sa ating previous example, okay, while it is true, Abba Yahuwah will allow the evil to flourish, the evil to punish his people, mga kapatid. While it is true, he will allow, mga kapatid. But ang punto natin dito is, if someone else will go against the purpose, the will ni Abba Yahuwah, then we can use that in a form of prayer on the part sa atin ng kanyang mga pinili. We can use that, mga kapatid, in a form of prayer, affirming kung ano yung kalooban, ano yung kagustuhan ni Abba Yahuwah. Then, ang impact dyan, mga kapatid, kung yun ang ating response, is that ang impact is we will be filled by the Ruach HaKadosh. Okay po? So, we've been talking about here yung purposes ni Abba Yahuwah na may satuparan. Okay? Which is nangyari with the use or allowing mga evil instruments, mga kapatid, upang naisapatuparan yung kanyang mga purposes, mga kapatid. But on the other hand, kung meron man siyang purposes na hinahadlangan, okay, then as a people, as a remnant of Abba Yahuwah, we can use that also as an instrument to go against, mga kapatid, those people who are going against the purposes of Abba Yahuwah. How can we apply that sa ating buhay ngayon, mga kapatid? How can we apply that sa ating buhay ngayon? Sa ating journey ngayon? Yeah, anyone would like to share? Sister, go ahead po. Haba, but you have something to share. Another example, Brother Dan, kasi nanonood ako kanina, wala akong eyeglass, kaya nanonood ako. Binanggit yung the story of Joseph na Oo nga, opo, tama. jealousy, because of jealousy, gusto yung mga kapatid niya na papatayin. Pero yung may kapatid siya na nagsabi na na lang, ibenta nila lang sa sa tauhan na dumaan from na taga Natsarim. Not Sarim, Egypt. Miss Right. Yeah. So instead na pinapatay siya,
bininta nila, pumunta sa Egypt, maybe the point there is that they were saved during the famine. Tama. So yung evil intention ng Yeah, yung mga jealousy. yung mga kapatid niya na who got jealous of him, okay, yung kanilang evil intention, Aba Yehowa, okay, allows it, pero hindi yun nanggaling kay Aba, okay? Allows Mm. that evil Yes. intention they have kasi meron siyang greater purpose. Nakuha natin, no? He allows that kasi meron siyang greater purpose sa sinabi mo, sister, which is para maligtas sila sa panahon ng ah, Mm. tagutom. O, tama. That's a very good example, sister, na ah, Aba Yahuwah, yung mga kasalanan, yung mga makasalanan, yung mga evil intention ng mga tao, mas nakikita niya kung ano yung nararapat, okay? But He allows them to succeed in that, to accomplish that, kasi meron siyang greater purpose na nais niyang mag-prevail. So, that's it. That's a very good example. Perfect example po. Yada Yahuwah. Yadayaw. Okay po, mga kapatid, nagbigay pa ito ng even clearer and even a better understanding. Kaya sinabi ko kanina sa inyo na nahirapan ako. I have to be honest, okay? Nahirapan akong magmuni-muni in a deeper level dahil nga it's not easy na we don't want na mag-isip yung mga manunood dito sa Republish na sabihin nila na baka ang evil ay nagmula kay Aba Yahuwah. Hindi po. Hindi maaring ang evil ay magmula kay Aba Yahuwah. Aba Yahuwah is never, okay? Absolutely never na naging dahilan o naging source ng evil. Never, mga kapatid. It's always Satan, mga kapatid, who is working in the hearts of men, mga kapatid. Okay? But that being said, Aba Yahuwah knows kung ano yung i-allow niya. He knows na meron siyang mas greater reason and a greater purpose, which he already planned even beforehand, mga kapatid. Okay? So, Thank you, Brother Dan, kasi kanina I was even questioning myself. Oo nga ano, pagkatapos si Judas Iscariot. Oo nga ano, I was even questioning myself. And Papa, thank you for expounding. Yadayawa. Yadayawa. Yadayawa, mga kapatid. Kasi kanina, Yadayawa. yung binasa ko ito kanina, I really po, sabi ko, hirap kong intindihin ito. Bakit ba yan? So, yun, humiga ako balik and then nagmuni-muni and then when I come back, ito na nga, mga kapatid, ang mga binigay ni Aba na understanding, mga kapatid. So, all esteem, praises kay Aba. Proceed tayo po, mga kapatid, dito sa verses 7 to 11. Balik tayo doon sa ano po. Basahin ko ito para ma-refresh tayo na ito nga, yun na nga, sa sinabi natin kanina, ah, sa pangyayari sa history, okay, let me go back to chapter 10 po. Balik tayo sa chapter 10. Basahin natin itong ano po, verses 7 to 11. So we will understand, we will appreciate now, mga kapatid. Verses 7 to 11. But he, Aba Yahuwah, no, does not intend so. Ibig sabihin, hindi nagmumula kanya ang intention, yung evil intent ng Assur, mga kapatid. Okay? And then, sabi niya, nor does his heart think. Okay? Kahit kunting katiting na nagmula iyan sa isip ni Aba, yung evil intention, never talaga. Never nagting si Aba nagmula sa kanyang puso. Okay? But that is really coming from the evil intention ng hari ng Assur, mga kapatid. Moving on. For it is in his heart to destroy and cut off not a few nation. Ibig sabihin, nandoon na sa puso ni Aba na ipanis niya. Okay? Ipanis niya yung mga sangkatauhan na nag-disobey sa kanya. Nandoon po sa heart ni Aba yon. Verse 8.
For he says, are not my princes sovereigns? Okay? Is not Calno like Carchemish? Is not Hamat like Arpad? Is not Shamaron like Damasek? As my hand has found the reins of the idols, whose carved images excelled those of Jerusalem and Shamaron, as I have done to Shamaron and her idols, do I not also do to Jerusalem and her idols? So dito mga kapatid, pinaliwanag sa pamagitan ni Yaseyao, pinaliwanag ni Aba ang kaniyang puso. Okay? Anong nasa puso ni Aba Yaua? Itong mga princess, itong mga hari na binanggit dito mga kapatid, verse 8 na binanggit, princess and sovereigns, ito po ay mga pagan. Ito po ay mga pagan na mga princess. Okay? Dito sa verse 9, merong mga dalawang siyudad na binanggit dito. Pinag-pair yung dalawang siyudad. Halimbawa, itong Calno, like Carchemish. Itong Hamat, like Arpad. Itong Shamoron, like Damasek. So, ano itong mga lugar nito? Kung titignan natin yung geographical, itong Calno, itong Hamat, at itong Shamaron, itong tatlong siyudad, sila ay malapit sa Jerusalem. Let me say it again, no? Calno, Hamat, at Shamaron. Itong tatlong siyudad ay malapit sila sa Jerusalem. So therefore, yung kanilang pair ay super layo sa Jerusalem. Halimbawa, ano ang pair ng Calno? Okay? Carchemish. So Carchemish is masyadong malayo compare sa Calno. Malayo siya doon sa Jerusalem. Yung Arpad, mas malapit ang Hamat. Ang Arpad, mas malayo kaysa Jerusalem. Same also with Shamaron and Damasek. Mas malapit ang Shamaron pero mas malayo ang Damasek from the city of Jerusalem. Okay? So ano yung punto dito? Okay, ito yung punto mga kapatid. Verse 11, as I have done to Shamaron and her idols, do I not also do to Jerusalem and her idols? So, ibig sabihin, kung ano yung punishment, Abba Yahuwah is now explaining, kung ano yung punishment na ginawa niya sa Jerusalem, okay, kung yan man ay nagawa niya sa Jerusalem, napanis niya yung kanilang mga idols, at yung malapit na lugar which is Shamaron, napanis din po. So, ganoon din po itong mga city na nabanggit. Okay? Shamaron, malapit sa Jerusalem. Damasek, malayo sa Jerusalem, pero napanis din po. So, nakita ninyo yung comparison dito. Kung napanis man ang malayo, how much more yung mga nasa malapit sa Jerusalem. So, yan po ang punto dito na whether or not near Jerusalem or malayo sa Jerusalem, yung justice ni Abba ay pareho pa din. Ipanis niya po ang sino? Panis niya ang makasalanan. Ipanis niya ang idols. Ipanis niya ang evil. Ipanis niya ang wicked. Near Jerusalem or far from Jerusalem, pareho lang po ang kaniyang dealings. Na kuha po natin mga kapatid, no? Malinaw po dito na Abba Yahuwah, yung kaniyang dealings ay fair po sa kaniyang banal na syudad at sa hindi niyang syudad, pareho din po ang treatment niya. Ipanis din niya mga kapatid.
Okay? So, yan, makikita natin yung justice and fairness ni Abba Yahuwah. Apo? So, moving on tayo sa verses uh, 16, mga kapatid. Let's proceed to rather, okay, verses 16 na po. We're done with verse 15. Verses 16 naman po, mga kapatid. Abba Yahuwah moves history to preserve His remnant people. Okay? So, ito yung summary natin dito sa verses 16 to 34, mga kapatid. Verses 16 to 19, itong army reduced to nothing. Yun ang nangyari. Verses 20 to 23, remnant of Yazarel returns to Yehuda. Okay, so bumalik ang mga remnants. Verses 20 to 23 po. And then 24 to 26, rather, po, 24 to 26, makita natin dito yung fearful Zion is made confident in Yahuwah's promise. I'm just summarizing up itong mga verses but we don't have time to explain them one by one. Verses 24 to 34, mga kapatid, ito yung pinakalas na summary. Proud Assur in their aggression is humbled by Abba Yahuwah. Okay po? So, which of these, mga kapatid, which of these verses stand out to you as I have said kanina? Which of these points stand out to you, mga kapatid? And what is this message, mga kapatid? Anyone like to make some interaction or make some sharing? Kanina nakapagbigay na po si Sister Ahaba Batchao kung ano yung mga reflection din niya po. What about the others? Ano po yung pangungusap ni Aba sa bawat isa sa atin? Medyo mahirap intindihin mga kapatid. But highlight ko lang po yung remnants. Part pala sa prophecy yan. Yung remnant will return. Opo? So, but when they return, yun na nga, sa ating na-highlight na kanina, they will no longer lean on those people whom they have leaned on. But they will now lean on to Abba Yahuwah. So tayong mga remnant, dapat ganun din po ang ating characteristic, ang ating katangian na we always lean on Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay, let me keep quiet and welcome you. Meron ba kayong mga realization, things that you'd like to highlight? Kindly share po. Unmute lang po. Okay? Meron ba? Dito na, Sister Asara Batyao. Yes, go ahead po, Sister Bakar Asayao. What is something na ngungusap si Abay O? Go ahead po. Naisip ko lang po na, like for example, na Ayawa allowed his son, Yahusha, to die on the stake para masave tayo sa um, transgressions natin na although masakit man para kay Yahusha, ang will ni Abba Yahuwah ay tinanggap niya yon. Opo. Uh, Buong puso niyan tinanggap, di ba? evil man sa paningin natin na patay or Correct. ipahirapan yung anak niya, Mm. pero ang purpose niya is for the salvation of the world. Correct. Ayun po ang naisip ko, Brother Dan. Na, okay. The way I see it, Sister, no? Very expensive, okay? Super duper expensive yung justice, kumbaga. In order to satisfy the justice of Abba Yahuwah, it's very expensive.
Kasi nga po, yung pinaka-special, yung pinaka-brought forth ban niya, pinaka-beloved ban ni Aba, yun ang binigay niya. Para lang maging, para matumbasan, para masatisfy yung justice na kung saan na-violate dahil sa ating mga kasalanan. In order to satisfy that justice, mabigay sa atin yung forgiveness. Yun lang ang kaya oo nga on our side tingnan natin yun as something very evil. Kasi nga anak niya walang kasalanan. Siya pa yung naging victim kumbaga. Siya pa yung Yes po. naging victim siya sa ating kasalanan upang maisatuparan yung kaniyang yung kagustuhan ni Aba Yahuwah. Kaya nung doon siya sa Garden of Gethsemane, di ba, sister? Yes po. Yung record doon na umiyak siya na para yung tumulo na sa kanyang luha ay like blood already. Oh, So dugo. ang ibig sabihin doon is talagang sobrang ano po, sobrang sobra siyang nagluksa or nanginginig kaya or yung ramdam niya kung anong sakit ang maranasan niya kasi real human talaga siya o siya. So in Yes the po. in the human perspective, yung luha niya na parang dugo na is really an expression of ano siya ka submissive na kahit siguro nag-resist yung kanyang self kasi sabi niya, not my will but uh, Your will be your done. will be done. So ganun katindi yung nangyari dito. Just because yun ang kagustuhan ni Aba at upang mabigyan ng kapatawaran ang kasalanan ng buong sanglibutan, mga kapatid. Yadayawa sa inyong reflection. So, that being said, what is that to you, sister? Ano yung, para bang, ano yung dumating sa puso mo when you said that? Yung punto na this became a reality at the expense of the precious bond, beloved bond. Mm. What is Ah, that to you? yes, na si Abayawa talaga is sovereign na siya lang ang nakakaalam ko ano ang sino ang gagamitin niya for his Mm. purpose. Mm. O ma, whatever it may be, evil or good or basta um, mm, siya lang nakakaalam yan. He's all control. Tama. Lalo po. Okay, so balik tayo doon sa introduction natin kanina na walang makapag-question sa kanya. Ah, kung yun ay kalooban niya, kahit ang kanyang anak. Brad Danny, Opo, Brother Ron, go ahead po. ah ah, nakikinig po ako sa mga pinag-uusapan ninyo. And Opo, brother. dumating po dun sa punto na yung description ng nararamdaman ni Yahusha na ating Masaya, kung gaano kasakit. Siguro ganun din po kasakit yung nararamdaman ng kanyang ama, si Correct. Aba Yahuwah. Hmm. Pero ang mensahe po na dumarating sa akin is ipinapakita lang ni Aba Yahuwah kung gaano niya kamahal ang sangkatauhan, Opo. na kahit na paulit-ulit-ulit tayong nagkakasala sa harap niya, He find ways to forgive us kasi nga po yung kanyang awa, kanyang is walang hanggan. Siya mismo po ang gumagawa ng paraan para tayo ay ituwid, Hmm. Opo. para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Di ba yung sa mga kwento ng mga hari, sa kwento ng Yahuda at saka ng Nesral, Opo. kumbaga kahit alam nila na sobrang pinili sila ni Aba, paulit-ulit po yun. Throughout history, yung pagiging mm, agresibo or what you call this na yung ating pagsuway sa kanyang Torah, Hmm. ganun na lang po. Pero it's a clear exhibition of Abba Yahuwah on how much He loved us.
Hmm. Kumbaga, napakadakila po ng kanyang pag-ibig. Kaya nga po sinasabi dun sa isang talata na yung faith, hope, and love, and the greatest is the love. Sa Opo. lahat ng ito ay pinakadakila ay ang pag-ibig. So yun po yun po ang dumadating sa akin. Yung dakilang pag-ibig ni Aba Yahuwah sa ating sangkatauhan o sa kanyang mga maliliit na alipin. Although tayo ay mga alipin ni Aba Yahuwah, pero hindi po siya kumbaga totoo po yung sinabi niya na kung gaano niya tayo kung gaano yung pag-ibig niya sa atin, kung gaano kahaba yung kanyang awa, yung kanyang patience sa atin. Na kahit paulit-ulit, until hanggang sa dumating na nga po yung sarili niyang yung buktong niyang anak, yung ating panganay ni si Yahusha Masaya, na ang nagsakripisyo na, nagbubo na po ng dugo para lang tayo hugasan sa mga kasalanan ng sanlibutan o ng sangkatauhan. Na dapat po yun ang makita natin, Opo. yung pag-ibig ni Aba Yahuwah sa atin. Kahit na po ganong karami ang nagawa nating pagkakamali sa kanyang harap, wag lang po tayong maging yung nagkasala ka na nga, ikaw pa ang tawag dito, ikaw pa yung nagmamalaki sa kanya, hanggang sa tumigas na nga ang puso mo, kaya kumbaga lalo kang napapawalay sa kanya. Hindi katulad nung kung alam mong nagkasala ka, ikaw na yung magpakumbaba, nanikluhod ka upang patawarin ka. Kasi siya lagi siyang nakahanda na yun po ang lagi kong nakikita sa mga na gumagawa, siya mismo ang gumagawa ng paraan na linisin tayo, na igabay tayo sa tama, gabay tayo sa malinis, sa righteousness, and everything. Kahit na ano po. Although talaga pong, kumbaga sa bilang ama, yung anak na nagkakamali, talaga pong pinapalo. Hindi po pwede. Kasi pag hindi po pinalo, lalong lalaki lalaking baluktot ang isip, lalaking suwail sa magulang. Kaya po kailangan paluin. So ganun din pong ginagawa ni Aba Yahuwah sa Yisrael at sa Yehuda. Yan. Opo. Pinaparusahan niya po para ma-realize nila kung ano yung pagkakamali nila. Di ba po, ang bata na hindi pinalo, lalaking baluktot ang pag-iisip. Pag Opo. hindi niyo po ina-applyan ng pamalo o hindi niyo dinisiplina ang inyong anak, paglaki niya po, iba yung kanyang sense of justice, sense of righteousness, something like that. Opo. Ah, Yun lang po, brother. Yeah, yeah, Yada yawa po. So, highlight ni Brother Ron, mga kapatid, yung response ng House of Yasaral, yung mga tao kanina sa Acts chapter 2. Ang sabi ng mga House of Yasaral, Men of Yasaral, sabi nila, then anong gagawin namin? So, yun ang sabi ni Patar, repent. But in contrast, na-highlight ni Brother Ron, yung response ng mga Kohanem, yung mga chief priest and elders sa chapter 4. Okay na yung response nila. Pinahirapan nila. Instead na binigyan nila ng pahintulot na ipatuloy pag-declare yung pangalan para ang kaligtasan ay matanggap. But instead, hinistop nila, hinarangan nila. Okay? So, hinarangan nila yung kalooban, ang kagustuhan ni Aba na mangyari. So, yun mga kapatid, yun ang contrast na walang makapaghadlang sa kalooban ni Aba Yahuwah. Kahit sino man, leader o religious leader, wala silang kakayahan. Yung mga sangkatauhan ni Aba na ngayon ay nananampalataya na manalangin lang po in response to that. And then, makikita mo yung kapangyarihan ni Aba na siyang kumilos sa bawat isa sa atin. Okay po, trying to emphasize the contrasting responses, mga kapatid.
as highlighted na po ni Brother Ron. Go ahead, Brother Demetrio. You have something to share also? Go ahead. May ka-share lang ko sa atong lesson. Kini nga nitabo sa Huda tungod sa ilang mga kasalanan nga nahimo nga gipanisan sila ni Abba Yahuwah ginamit ang Assyria. Usa ni siya ka hulagway para sa ato karon nga panahon. Kung ngano nga gitugutan ni Abba Yahuwah ang kaaway nga Assyria nga lutos sa Huda. Tungod kay ang mga tao sa Huda o iyang mga pinili nga katawhan wala na panahon para kaniya. So wala sila mosunod sa Torah. Apo. Wala sila mosunod sa mga lagda o sa kasuguan. So nakita ni Abba Yahuwah nga talaga hugaw na ang ilahang kinabuhi. Wala na siya mahimot. So hinungdan nga di tugutan ni Abba Yahuwah nga ang Assyria mo pahinumdom kanila sa sayop nila ng mga buhat. Pero ang problema lang dire kay wala ang sayop lang sa Assyria dire kung atong tanahon nasa ila ang crowd. Tama. Okay. Sa ilang pagduo nga dili si Yahuwah mo nagmugna aning tanan, dili nga sila ang nagtrabaho, sila ang nagwork, sila ang may kapangyarihan nga nagtrabaho sa mga panghitabo. Tama. So dapat unta kung nakabalo lang ning hari sa Assyria, so siguro dili sila silutan ni Abba Yahuwah. Opo. Okay. Nakabalo man sila pero wa man sila makabaloon sa ilang buhaton kaya dapat ang ilang gibuhat ani nga pasalamat sila kang Abba Yahuwah. Wala sila magpataas sa ilang sarili. Kay ang tanan nga nahitabo kini pagbuot ni Abba Yahuwah, gigamit lang sila. Dili sila dapat magpataas sa ilang sarili. Mao na siya ang kabali. Proud na kay sila ba? So, ang himo nga nakapasuko kay Abba Yahuwah ngano nga gisilutan niya ning Assyria tungod kay sobra ang iyang gibuhat. Gawas nga sobra ang iyang gibuhat, wala siya mag-ila nga siya ang iyang gibuhat sayop ang iyang gibuhat para sa iya tama. Pero sayop atubangan ni Yahuwah. So kinahanglan yun unta nga kini si ang hari sa Assyria mo repent. Tama. Ang solusyon sa tanan nga problema sa Huda, problema sa Assyria o sa problema ni kaning Judas Iscariote is repentance. Opo. Repentance ra gyud. So kini maayo nga mga pagtulunan para sa ato karon nga mga generation nato tungod kay natay nakita nga mga mali buhat sa una. Ug napud tay nakita nga mga maayo. So nakaroon sa ang pagpili. Pilion ba nato ang maayo nga maayo? So kana ang pabor makuha gyud nato gikan kay Abba Yahuwah. Pero kung pilion nato ang daotan, ang sayop, so di gyud ta mag-as og pabor gikan kang Yahuwah. Maliban lang kung magrepenta. So mao ra magyud na ang solusyon. So wala gyud ka problema ang si Yahuwah. Sa tanan tao sa tibuok kalibutan. Ang gipangayo ra gyud ni gusto ra gyud ni Abba Yahuwah nga ang tanan tao sa tibuok kalibutan mahudiyo man ka og dili hudiyo repent ra gyud. So mao na nga ang wala pa magrepent naminaw sa
karon nga dili mga Yahweh believer, kung wala pa mong magrepent, mao ini ang panahon nga magrepent. Kay moabot yun ang panahon nga matapos o maubos ang pasensya ni Aba Yahweh. Kan. So, wa na gyud tay mahimo. So, samtang napay panahon, so nagkikinahanglan nato ang pagbag-o sa atong kinabuhi. O makabag-o niini, dili gyud tao, dili kita. Kung dili si Aba Yahweh ra gyud pinagi sa atong pagrepent. Kan. Sa tanang itong mga mali nga nahimo kay di pa kamatyan naman taniyaw siya dito sa kahoy. Kan. Sayon ra kayo para sa tuwa. Kay aron ta mapasaylo. Aron ta dawaton ni Aba Yahweh. Mo repent lang yun ta kay Aba Yahweh. Pareha atong tulisan ba? Tama. Duha ko. So ang isa nagyaga-yaga. Pero ang isa mo'y nag-declare nga si Hosea walay sala. Oh, kita ang makasasala, kawatan, tulisan, mamatay tao. Angay niining silot sa kamatayon. Doon sa may giingon sa request sa tulisan kay Hosea. Hosea, hinumdumi ko kung maghari ka na. Sa may response ni Hosea, karong adlaw uban ka kanakos paraiso. So, inga na ang sistema. Nga bisan sa last day na lang sa kinabuhi nato, kung magrepent yun ta, sama sa gibuhat aning tulisan, nga hapit na siya mamatay, pero nakarepent siya, so gidawat yun siya ni Yahweh. Gipasaylo yun siya ni Yahweh. So walay kalainan sa una ug sa karon sa atong henerasyon. Kan. So, pasalamat ta kay Aba Yahweh kay naay mga pattern. Kunon siya atong himuon, samtang buhi pa kay wa na mangyay kaluwasan nato kung patay na. Unsa pa nato Panginoon. So ang kaluwasan nato samtang buhi pa pinagi sa pagsunod sa iyang mga tura, sa iyang mga lagda, sa iyang mga kasuguan o kabalauran o pagrepent. Kan. Pagpadayon sa pagtuo o pagtuon o pagkinabuhi nga matarong uyon sa iyang kabubuton. Kanamang kung idugang lang nako sa ato ang lesson katong dili man gyud makaya sa kaaway nga si Hosea is matudluan niya kay nasa panahon nga si Hosea nagpuasa niya pagkahuman gibati siya og kagutom. So dunay misulod ang yawa o misulod ang kaaway. Matod pa sa yawa kang Hosea kay gigutom na siya. Kung gigutom ka kining tinapay himuon nimo ning bato. So wala man to gibuhat ni Hosea. No, ang bato gawin mong pan. Ang bato gawin na tinapay. Papa. So, yung pangalawa, yung doon na sila sa mataas na tori. Papa. Ipakita ni Satan yung lupa, yung malaking mundo. Sabi niya, ibigay ko sa iyo ito basta sumamba ka lang sa akin. Pero hindi yun ginawa ni Hosea. At pangatlo, yung doon na sila sa mataas na tori at sinabihan siya na tumalon ka. Kasi sabi ng alwayam na pag tumalon ka, yung mga manulunda, utosan niya na hindi ka maano doon sa mga bato, doon sa baba. Pero hindi yun ginawa ni Hosea. Ibig sabihin, sa lahat ng nakinig, na hindi pwede na diktahan ng evil si Yahuwah o si Hosea. Kasi under sila ni Hosea. Kaya ginawa lang sila ni Hosea. So hindi sila pwede. Kaya nga isip-isipin natin na talagang kung nanaig man si Hosea sa gawa ng evil, mananaig din tayo sa evil habang nandito pa tayo sa mundo. Hindi tayo sumunod kung ano yung inutos ng Satan sa atin.
Opo. Kasi araw-araw may inutos siya na ipagawa. Hindi natin sundin. Kasi alam natin yung mabuti at saka yung mali. Yung ginawa ni Satan, mali talaga yon. Yan. Hindi siya may-ari sa mundo. Si Yahuwah talagang may-ari. Bakit inangkin niya? So, yun lang ang talaga ang masasabi ko na walang evil, walang tao na makadictate kay Yahuwah o kay Yahusya kung ano ang gusto niyang gawin. Kasi siya lang talaga ang may karapatan na gumawa ng gusto niyang mangyari. Kasi tayo, mga ginawa lang ni Yahuwah. Yung si Satan, under talaga ni Yahuwah yan. So, si Yahuwah talaga ang may kapangyarihan. At Yan. walang makapigil sa kanya kung ano ang gusto niya, kung ano yung pamaraan niya. Yung mga tao ay mag-repent. Yung mga tao ay matuto kung mali yung ginawa nila. Yan. So, yun lang ang madagdag ko sa lesson natin ngayon. Sana makabigay ito itong lesson natin ngayon para sa mga tao na hindi pa nagrepent, kailangan na talaga magrepent. Pero para naman sa mga tao na nakarepent na, patuloy tayong mamumuhay sa kalooban ni Aba Yahuwah habang tayo nag-antay kung anong araw, anong taon na siya ay bumalik. Yun lang. Yada. Yada yawa. So, yung first part na, no, i-translate ko yung first part, din yung later part, hindi ko na i-translate. Merong ugnayan, yung highlight ni Sister Bakar Asayao kanina, na si Aba Yahuwah lang talaga ang pinaka-sovereign sa lahat. Also, dito sa na-highlight ni Brother Demetrio, ganun din po, na Aba Yahuwah yung pinaka-sovereign sa lahat. So, highlight ko po yung na-emphasize si Brother Demetrio na yung kulang at hindi nangyari sa hari ng Assur at hindi nangyari kay Judas Iscariot is yung repentance. Okay, mga kapatid? So, repentance at hindi rin ginawa ng mga leaders. Yung mga chief priests at yung mga elders, hindi nila ginawa yung repentance, mga kapatid. So, ayan, kayong mga manunood sa Republish, it's about time to really repent. Repent tayo dahil hindi tama yung ating pagtawag sa pangalan, mga titulo yung ating pinaniwalaan at sinasamba. Repent tayo kasi mayroong totoong pangalan. At habang may panahon pa, bigyan natin ng pagkakataon na mag-repent, magbalik sa Kanya, at magtawag sa Kanyang pangalan. Ito na nga po yung apat na mga titik, mga kapatid. Yaha, U, Ha, na kung ating babasahin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang totoong pangalan ni Aba. At ito na nga po ang limang mga titik sa pangalan ni Yahusya, Yahu, Shan, Ayan. Yahusya po ang totoong Masyak na kung saan atin po siyang sambahin at kilalanin. Bilang patutuo ng ating repentance, balik tayo sa kanyang totoong pangalan, balik tayo sa Torah, balik tayo sa kanyang mga pag-observe ng Shabbat, mga kapatid. Pag-observe ng kanyang mga fiest. Balik tayo doon. Kasi yun ay pagpapatuo na tayo'y totoo na nagmamahal kay Abba Yahuwah with all our heart, mind, soul, and body. Before we end, meron pa bang magdagdag isa or two before we end? Sister Asara, Pachiao, do you have something to add? Daniel or Sister Ahaba or Sister Bakara, Sayaw? Do you have something to add? Okay po, kung wala na, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, nawa, itong teaching video na ito ay mamulat na ang ating mga mata, ating mga tainga, mabuksan na ang ating puso, mga kapatid. While there is still time, let's repent. Kasi otherwise,
mawala na tayo ng panahon. While there is still chance, mga kapatid, call on His name. Obey Him, mga kapatid, with all our heart. Yadayauwa po, mga kapatid, sa kanyang mga katuruan and all His team, and praises be unto Abba, Yahuwah, through Yahushua. Yada, Yahuwah.